Tapos ngayon, nag-ano na kayo, bakit? Mapapahinto ba na INC ang impeachment? Bakit hindi ka nagsalita? Nung sinabi ni BBM na ayaw niya impeachment, dapat nagsalita ka rin na, bakit? Ikaw ba presidente ka, mapapahinto mo impeachment? It is in the Constitution. Kuning. Diba? Kung tutusin, diba, very placing ang INC noon na gusto lang namin rally for peace, emerald, chorba. Tapos ang dami yung kuda. Wala nga sila sinasabi. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, sinalansan ho nitong si Ma'am Joey at nitong si Ma'am Sas Rogando Saso at itong si Juan Ponce Enrile. Bumanat na naman ho kasi itong si Lolo. Nagkomento ho siya doon sa ginanap na peace rally ng mga kababayan nating INC noong Lunes. Pero bago ho natin umpisahan yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga nagpapakalat ng black propaganda dito kay Pastor Apollo Kibuloy, meron man ho sa ating mga kasama dito sa PH Update ang makatanggap ng pera na kung saan sinasabi nila galing kay Pastor Apollo Kibuloy, i-screenshot nyo lang ho ito, tawagan nyo ho yung mga numerong nasa screen. Dahil base ho sa ating nakikita, hindi ho pagbili ng boto ang strategy nitong si Pastor Apollo Kibuloy dito sa election na to. Talagang linalatagan ho tayo ng mga magagandang programa kung sakaling malukluk siya dyan sa Senado. Eto na ho, rekta na ho tayo dito sa dito sa naging talakayan nitong si Ma'am Sas at nitong si Ma'am Joy kagabi. Tambay lang ho tayo mga kababayan. Game. Mag-comment daw tayo sa statement ni JPE. Nako. Tiningnan ko yung page ni Juan Ponce Enrile para ma-accommodate naman natin yung request nito. Merong post si JPE 3 hours ago. Sabi niya, there is a bigger question. Can INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and as a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Sabi ni JP. Siya talaga yung ng constitutional effect ng malakihang rally? Hindi ba? Kayo ni Ramos ay nagpatawag mo ng tao sa EDSA. Oo nga. Nakakaloka. Wait, sino ba nagpauso ng EDSA? Hindi ba kayo ni Ramos? Di ba ikaw? Ikaw at saka si Fidel. Di ba? Wait lang. We're just stating facts. At si JP na rin mismo nagsabi noon na ang totoong dahilan ng EDSA ay yung pagpapatawag nila ni Ramos. Hindi ba sinabi niya yan before? Mm-hmm. Hindi naman daw si Cory kasi si Cory ay nasa Cebu. So, ang tawag daw niya sa EDSA ay silang dalawa nung pumunta sila sa Radio Veritas. Started calling out people to go out. To go out, to protect them. To protect them, oo. So, hindi ba yung mga tao, we're there to protect you. Dahil tumiwalag kayo sa chain of command. Oo, nakakaloka. Tsaka kasi itong Ulitin ko lang. Sinabi niya, are we ready to face the long-term consequences? Ay, law. Too late. Nakakaloka. Yeah, started it. Hindi ba tumiwalag kayo sa chain of command sa gobyerno ni Marcos Senior? Pumunta kayo kay Cardinal Sin. O hindi yun INC. Sa Catholic Church. Anong ginawa niyo sa Catholic doon sa radio sa kanila?
Hindi ba humingi kayo ng tulong para ipatawag ang mga tao para protektahan kayong dalawa ni Ramos? Dahil a-arrest kayo mismo nagsabi, JPE, na-arrestuhin kayo. Hindi ba? Kaya kayo ay nagpatawag ng tao sa EDSA. And then later on, the EDSA was hijacked by the Cory Group. By the Cory Hindi Group. ba sabi niyan, JPE, ikaw. Hanapin niyo yung post niya dyan. Hanapin niyo yung post niya dyan. Nako. Hanapin mo nga, Joe. Ito talagang si Lolo bumabanat Parang nakalimutan ho niya yung kanyang nangyari nung EDSA 1 no, noong pinatalsik ho itong si Marcosinho. Ngayon ho ngayon na merong hindi actually di naman ginagawa yung ginawa nila noong mga panahon na yun. Kumbaga ano pa lang nanawagan pa lang ng kapayapaan itong itong mga kababayan nating INC. Masyado hong allergic itong si JPE kung ano-ano na sinasabi. Hanapin mo Veritas, Radio Veritas, something like that. Teka. Sa page ni Enrile mismo. Parang nag-post siya. Yes. Oo. Nag-post siya ang nagsabi yun. Hanapin mo lang yung Veritas. Veritas. Oo. Eto. Teka. UP Sigma yan Hanapin mo, ayan, JPE. Some people who dislike President accuse him. Hindi ata yan. Hindi ito. Hindi yan. Hindi yan. Sige pa. Teka lang. Girl. Hanapin mo lang sa kanya. Matutumbok mo din yan. How does it feel to be called a traitor? Teka. End of results na. One Ponce Enrile, 52, tells Marcos over Radio Veritas, "Enough is enough, Mr. President. Your time is up. Do not miscalculate our strength now." Anong sabi niya? Ito. Finding out the truth, especially after so many accounts from those who all claim to know what really transpired during those crucial days, may take some time. That part in our history as a nation has been rewritten in so many ways that the truth has become difficult to discern. I can only offer my own conscience and personal experience to the rendering of the entire truth in God's time. Teka. Hindi. Speech niya to. Basta meron siyang sinabi dyan. Nabasa ko yun yung post niya long time ago. Ayan actually sinulat ni Rappler. On February 22, 1986, Cardinal Sin delivered a message on Radio Veritas appealing to the public to protect then Defense Minister Juan Ponce Enrile. Babe, you went to the Catholic Church to protect you. Asking for you to be protected. Tapos ngayon, ano yung sinasabi mo sa INC? Na it is for a group of people. Group of people pag hindi kasi siya kasali. Ano Group ba? of people pag hindi siya kasali. Ha? May kasi may the intention really is to undermine kung yung ginawa ng INC nung January 13 Can the INC with all these member amend the constitution or suspend any of its provisions? Rectas, may nag-send ng link. Si Ian Reg Paring. Ayan. Ian Reg Paring, paano naman sa
ang tawag dito, paki-PM, ayan. Paki-PM yung link. Kasi hindi ko maklik sa ano yan eh. Ayan. Ian Reg, pasend naman itong link para hindi ko kasi nakiklik eh pagka sa ano lang. Tinable din ni JP si Cory kasi isa siya sa nagtaguyod ng Kaya dapat Coalition of mag-aaral kayo ng kaya dapat mag-aaral kayo ng history para hindi kayo na-eme-eme ng mga to. Kita mo sabi niya, yung INC pinoproteksyonan si Sarah. Bakla, pumunta ka nga sa Catholic Church in 1986 to calling for people power to protect you. Yung, ha? Ayan. Okay lang ho sana kung wala siyang sinabing mga ganun sa mga nakalipas na panahon. Ngayon, pupunahin niya yung yung INC. Kaso, ito hong si Juan Ponce Enrile, ang dami ho niyang sinabi sa mga nakalipas na panahon. Tapos ngayon, nanawagan pa lang ng pagkakaisa ng katahimikan ng mga kababayan nating INC. Ang dami ho niyang kinukuda. Click natin yung link ni ano. Ito ba? While the public peaceful protest had erupted all over the country, Jaime Cardinal Sin of the Archdiocese of Manila announced on Radio Veritas that Marcos, longtime Defense Minister Juan Ponce Enrile, Lieutenant General Fidel V. Ramos, then Deputy Chief of the Armed Forces and Head of the Philippine Constabulary, had defected and were calling on Marcos to resign. Cardinal Sin called on Filipinos to protect the defectors who were holed up initially in Camp Aguinaldo. Ayan. It's documented also in the official gazette. Ayun. Medyo, ano rin kasi yung statement ni, yung statement ni Enrile, may pagka passive-aggressive, yung kino-question yung value nung move nung INC na, ano ngayon, kumilos kayo, bakit may magagawa ba yan, may magagawa pa yan. Ganun yung tenor nung niya nung statement niya. Can the INC with all these members amend the Constitution or suspend any of its provision? I mean, hindi naman yun yung they're just expressing their protest against it. O di ituloy ninyo. Hindi naman sinabi na wala na dapat kapangyarihan ng House of Representatives to do it eh. Pero JP, it's too late to ask kung may magagawa pa yan kasi you and Ramos went to the Catholic Church to ask for their protection and for them to call for a people power in order to protect you and Ramos against the Marcos administration because you defected. Diba? You defected. You basically called for the downfall of the Marcos senior government. Mm-hmm. And by the rule of law during the time, it is what? Sedition? Or mutiny yung ginawa nila? Di ba parang mutiny ata yung ginawa nila? Kasi ano sila, nasa security forces sila eh. Ano ba sila? Was it mutiny? I don't know. Kudeta. It's a rebellion. It's a kudeta. So under the rule of law during that time, what you did was a rebellion. You just got lucky. You just got lucky kasi nagtagumpay kayo. Paano kung walang sakit nun si Marcos Sr. At kung pinili talaga niya na stay. Ay nako, hulihin nyo yan at tegihin. Hindi ba? Tama ba ako? You specifically, you and Ramos defected from Marcos Sr.
And of course, naturally, the Marcos Sr. government, the military then, would arrest you because that's Mm-mm. what? Rebellion? Or Mm-mm. sedition? Or whatever? Mm-mm. You went to a religious group. And that religious group basically called for a protest rally to defend you. Protect And you. Oo. protect you and really basically the rally protected you against the law at that time being implemented against you. Against you. True. True. Ang weird doon, INC is not calling for disregard of the Constitution. Correct. Wala nga drastic call yung yung INC dito na that would undermine any constitutional process or any lawful order or things like that. Yung no impeachment, na stand ng yung no impeachment na stand ng INC is a political statement. It doesn't mean na, diba? It doesn't mean na you should stop statement. It's actually calling for kung sino man ang mga boboto, kung sino man ang mga kongresista dyan na gustong bumoto sa impeachment ni Inday, mag-isip-isip kayo. Wait, di ba JPA nasa stage ka ng EDSA Tres organized by INC? Ayos, Beth. Yes, Beth. There. Teka nga, i-google nga natin ng very, very quick. Which is INC-led, di ba? INC-led rin yung EDSA 3 na mas maraming tao kaysa sa EDSA 2. EDSA 3. JPE. Gumalang kayo sa mga super tanda. Alam ni Mami Laika yung sinasabi ko. Nandun si Enrile sa EDSA Tres. Sino ba ang lead convener ng EDSA Tres? Ang INC. INC. Bakit ngayon nag-ano ka na may magagawa ba yung INC? May magagawa ba yung INC? Bakit ka sumampa dun sa stage ng EDSA Tres? Ang pinagkaiba nyo nga lang ni Sarah, hindi siya sumampa sa stage ng INC. Ng INC, true. Ayun, pakitin nga natin si Mami Laika. Ayan, Mami Laika, sinandan kita ng link. Nakakaloka. Well, yung niya kasi, syndicated tong na to yung ganitong sentiment na sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Actually, ito yung general sentiments nung mga ayaw dun sa INC rally. So parang ang sinasabi nila, ano ba naman yan? Ano lang naman yan? Ginawa lang naman ng INC yan in order to show their strength, ganyan, show of power. It is really about their flock. Hindi naman yan talaga para sa kumbaga para makasariling layunin daw yan ng INC, ganon. Makasarili kasi hindi kayo nag-benefit. Makasarili kasi hindi kayo nag-benefit dun sa move, sa na yun, sa peace rally na yun, Diyos me. Hindi, alam mo yung mga ganyan, babe, if the rally is for you, like EDSA 1, it's okay. Pag siya nagtawag at siya ang nag-benefit, okay lang. Para sa ano ba yun? Para sa bayan. Para sa bayan yun, di ba? Pero pagka, hindi siya ang nagtawag at hindi siya ang ultimate beneficiary, can we afford? Are we sure? Are we sure? Di ba? Can we afford? Oo. Can we sacrifice the rule of law? Di ba? Diba? Can we afford to look? We're past that scenario, babe. Kayo ba mga babes? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Am I making sense? If I'm not making sense, tell me. Yeah, gets ka namin. Sana the likes of, sabi ni Nagpadala ng tip. Rin, Salamat sa nagpadala ng tip. ayan.
Go, go, go. Ayan. Sabi ni Rice Villarin, sana the likes of JPE would say something without pride and honesty na kasi he won't be able to bring it with him when time comes. None of us can bring moral compass, so don't mislay it. Ayun, sabi ni Rice. Actually, ang tawag dito, Pero I umaasa really ko pa ba think, na, pero I really think, pag mga ganyan, hindi na sila natatakot sa mga moral compass. oo, wala nang moral compass. Yung nagsalita si JPE at nagsinungaling tungkol doon sa, kasama yung si Katrina Ponce Enrile, tungkol doon sa Pogo, sa SESA. Oh, Diba? ano siya? Yun, nagsalita sila doon na parang, hindi nag-operate ng Pogo, ang SESA, ever, ganyan. Yung, pinatawag sila na ng Congress to speak about it, to talk about the Pogo dun sa SESA. Ganon. And they wanted, well, at least for Katrina, Ponce Enrile na, may mga statements siya doon na, wala kaming ginagawang illegal, wala kaming ganyan. Wala Kaya kaming, wala naman talaga silang ginagawang illegal because the master licensee was, the license was legal. mm Hindi ma. Legal naman talaga yung master license o ng DG Plus. Ay, sino ba yun? they were actually the guinea pig of the new rules at that time ng PAGCOR na paghiwalayin yung lisensya ng physical na casino at saka yung online casino. Yun. Sila yung naging guinea pig noon eh. Sila yung naging their case was the testing it was the test case for the new rule. Hay nako, ang masasabi ko lang talaga, ngayon ko lang talaga napatunayan na kasi in-interview ko si Enrile noon na Oo. for him, it's all about survival. So, ngayon ko lang talaga napatunayan na what matters for Pang-sarili lang talaga JPE to. is really Survival. his survival. O ngayon, alam niyo na kung bakit siya umabot ng ganyang edad. Yeah, survival of his family. Survival. Kasi aminin nyo, kung hindi siya dumikit noon kay Cory, kasama yung mga kayamanan nilang, kasama yung mga kayamanan nilang PPC. Oo. Mafo-forfeit. Oo, PPC. Ano yun, garantisado yun. Kaya nga, di ba hindi sila nadamay dyan ni Ramos? Parang okay, finders keepers. Parang ganun lang sa kanila. Finders keepers na lang tayo. Alam niyo yung ibig sabihin ng finders keepers? Nabutan niyo ba yung game show na yan? Hindi na ito naabutan ng iba. Mami Laika, alam mo ba yung finders keepers? Ano yung parang pag nakuha mo, yun na. Alam mo ba yung laro yung game show? Mataok ako na yung panood namin. Oo. Hindi ko din matandaan yung SAS. Yung Finders Keepers. Finders keepers. Nasa Nickelodeon siya. Oh my God. Masyado ba akong syala? Nanonood ako ng Nickelodeon nung bata ako. Kayo lang may cable nun. Anyway, Kami kami may cable nun. Okay, sa mga walang may cable, katulad ni Mami Laika at ni Joey, at karamihan sa inyo, dati sa Channel 9, may Nickelodeon. And every Sunday, alam ko pa, di ba? Kasi pinapanood ko yan. Every Sunday, yung Nickelodeon at 9 a.m. Naalala niyo ba yung mga Bex, di ba? 9 a.m. every Sunday. Oo. Ayun, ang sa Nickelodeon, meron dong portion na Finders Keepers. Tapos, ang ginagawa alam niyo yung ginagawa, ang maganda sa Finders Keepers kasi, para siyang detect, siya na, okay, merong object na to, ganyan, tapos hahanapin mo siya sa Doon sa parang... sa venue, meron silang Emirate, naalala nyo na, Naalala ko na. nanonood kayo nun kasi hindi nyo kailangan ng cable nun. That's Channel 9. Pati ba yung Channel 9 hindi umabot? Pati ba naman yung Channel 9 hindi umabot sa inyo? Ganyan ba kayo pinabayaan ng gobyerno nyo?
Sa Noong panahon na yun, ano na ako, naglalandi na ako. Hindi na ako nanonood ng ganyan. Ng Sunday. Anyway, so, parang kay Enrile, kay Ramos, parang kanila, okay, finders keepers na lang ang laro natin sa inyo. Ganon. Diba? Actually, maraming ganon. Yung mga gustong tumiwalag kay Marcos, finders keepers ang exchange. O tiwalag ka, finders keepers. Diba? Kung anong nakamkam mo dyan, sa'yo na. Iyon na. Ayan. Iyon na. Oo. Oo, iyon na. Hindi na namin gagalawin. Pero kailangan nating, di ba marami yan? Kaya nga, di ba, nakip nung iba, yung ano nila, yung, kasi nga, kung talagang seryoso nung si Cory na papanagutin lahat, girl, siguro, iba yung Pilipinas ngayon. Kung sineryoso niya yun, Kaso, hindi niya sineryoso. Ito lang yun. Yes, Gusto siguro, niya pag- even yung target nga ng ano gusto lang palitan ng pamilya niya. Yung kumanta. Oo. Hindi niya sineryoso kasi yung target nga ng PCGG, hindi rin naman sila ganun ka-successful sa pag-retrieve ng Correct. mga ill-gotten wealth. I mean, hindi nila ginalingan. Hindi nila ginalingan in a sense na meron talagang napukpok talaga ng bonggang-bongga dun sa Hacienda ni Kasi, kasi according to sources na dating head ng PCGG na aking nakausap, hindi man yung dating head kasi tegi na siya. Kanyang pamangkin, kasi nasa kanya lahat ng ginawa ng kanyang tito. placeholders. Ang nagpatigil na ng investigation, the United States. Oh. Kaya nga, di ba, parang biglang, kaya pag ni-research yung mga news na yon, merong sinabi dating head ng PCGG na ang naging balakid na noon ay ang US. Kaya huwag kayo maniwalang kinidnap. Anyway, so parang, ayun na yan. So, finders keepers, emirate. Kaya ngayon, itong sinasabi niya ngayon, nasa stage, hiningi mo yung tulong ng Catholic Church, that's a religious group. Para hindi kayo hulihin lang Marcos government. So sabi pa niya para daw ma-prevent ang pag-take over ng military pag nategi si Marcos. But that's beside the point. Di ba? But that's beside the point. We don't even know if that's real. Yung statement rin kasi ni Juan Ponce Enrile, ni JPE about INC, there is a deliberate effort to mislead kung ano yung layunin nung INC. Na the way he was he framed his statement na parang gusto ng INC na na kumbaga na i-alter yung constitutional guidelines on impeachment. Hindi naman ganun. Oo, wala naman ganun. Parang naano ako dun sa sa post ni JP, parang unang-una parang nagsalita siya on behalf nag-put siya ng words sa mouth ng mga taga-INC. I think bad shot ka na ngayon sa INC. Bad shot ka na ngayon sa INC. I think, no? But this is politics, we'll never know. So, ang nakakaloka niyan, bawal na bang mag-rally? Nako. Correct. Yan ang napakalaki. Yun bawal na bang mag-rally, magbigay ng saloobin na ayaw namin ng impeachment? Is having, bumalik na naman tayo sa Marcos, kaya ka kinuha dyan legal advisor because alam mo ang Marcosian tactics, parang ano mo na yan, kabisado mo na yan. Ganyan din naman kayo rin, ang rally ay makakasira ng Constitution, emirate, ha? Parang, hindi man nila ina-amend yung Constitution. Ang gusto mag-amend ng Constitution, si Martin Romualdez, na pinsan ng presidente. Totoo. Diba? True People's Initiative kuning-kuning na ginastos ang pera ng taong bayan. Bakit yan hindi ka magsalita? Yan talaga ang attempt na baguhin ang Constitution through what kind of means?
through Ire- People's iriho si Initiative JPE dun sa Kuning. argumento na yun. Through Martin Luther King's tactics. Oh, bakit hindi ka mag-ano doon? Yung INC nag-rally lang naman. Hindi ba? Hindi nga rin naman sila nagpapahayag na this is for Sarah. They're actually very play safe. Di ba? Kung tutusin, di ba? Very play safe ang INC noon na gusto lang namin rally for peace, Emerald, Chorba. Tapos ang dami yung kuda. Wala nga sila sinasabi. Ang dami nilang kuda kasi while the INC is not saying na para kay Inday yun or para sa o Duterte aligned yung rally, hindi rin kasi sinasabi ng INC na supportive sila dun. Well, ang sinasabi ng INC is that ang daming problema ng Pilipinas, unahin natin yun kaysa yung impeachment. There are some issue on the budget, problema sa mata sa bilihin, problema sa trabaho, and things that they articulated nung rally. Okay, so, hindi, ayun na nga, ang dami yung sinasabi na parang, why don't you address the substance? Mm-mm. Akala ba namin ayaw ni BBM ng impeachment? Tapos ngayon, nag-ano na kayo, bakit? Mapapahinto ba na INC ang impeachment? Bakit hindi ka nagsalita? Nung sinabi ni BBM na ayaw ng impeachment, dapat nagsalita ka rin na, bakit? Ikaw ba presidente ka, mapapahinto mo impeachment? It is in the Constitution. Kuning. Nagigets yun na. Yung statement ni JPE is actually applicable to the president kasi the president wanted the impeachment to be stopped kasi sabi ng presidente walang kahit isang Pilipino ang magbe-benefit dyan sa impeachment na yan, ganyan. I mean, dapat si JPE meron din siyang ganung diba? Meron din siyang ganung statement Which is basically the same message as INC. yes, Kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. is the same message of INC. So, JPE, what's good for the gander should be good for the goose. Oo. Di ba before mangyari yan? Oo, before mangyari yan, di ba Mami Joey, may mga DDS na nagsasabi na, ay ano yung INC, dapat manindigan sila, dapat ganyan, dapat sabihin nila talaga. Na sinasabi natin, hindi natin pwedeng pilitin yung INC, hindi nyo pwedeng pangunahan sila sa kung anong gusto, dapat isigaw nila yung gusto ninyo. Kumbaga, kung ang ano lang nila is impeachment lang, unity lang, dun lang tayo. Anyway, yung ano naman nila is parte rin ng pananawagan natin. So, hayaan natin sila. Ito naman si JPA, parang ganun din siya. Pinangunahan niyo yung mga INC. Na parang, yung hindi kayo pwedeng manawagan ng impeachment kasi may batas ganyan, hindi niyo pwedeng baliin yung yung constitution dahil may batas ng impeachment. Sinabi ba ng INC na o yung impeach si Sara kasi ayaw namin? Actually, JPE, let me remind you na yung EDSA 3 na pinamunuan ng puwersa ng INC na kung saan nasa stage ka para magdadak doon was actually triggered by the arrest of Joseph Estrada for plunder. So that is actually the law being implemented, and that EDSA 3 was instituted in order to protest or possibly stop the arrest. So bakit ngayon bigla kang mababang ba nito ang konstitusyon? Emerald. Ang nakakatawa, yung statement ni Bersamin at saka yung statement ni JP magkagalit. Kasi yung statement ni Bersamin, this is part of the national discourse, ito ay karapatan, pinapreserve natin, dapat irespeto natin ang kinembot ng INC, ganyan. Yun yung statement ni Lucas Bersamin on the 13th, nung araw mismo ng rally. Yun yung statement niya. Pagkatapos, bakit si
pagdating kay JPE na, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law? Teka lang, Ano nangyari? May iba kayong statement. I mean, sa nabulahan para sa ako, part yung mga statement nila, ano yung EDSA na nagpatalsik kay ERAP? EDSA 2 o 3? EDSA 2. EDSA 2, tapos EDSA 3 naman, yun yung mga INC. Alam ko kasi Yun yung gusto EDSA, i-delete ni ERAP. Yun yung, Hindi, EDSA 3, hindi, yung gusto para pigilan yung arrest ni Erap. Kasi inano na si Erap eh. Inaresto na siya nun. Oo. Na plunder. Na ano na yung kaso, so nagkaroon na ng warrant of arrest. Mm-mm. ang galing ni JPE, no? Ang galing niyang kumbaga, before pa mangyari, ang galing niyang tumalon. Ang galing niyang tumalon kasi di ba parang, nung pinatalsik sa ERAP, tanda ko, ano rin siya dun eh. Tapos nung ibabalik nung ano kay ERAP, nakatutol din siya. Pero eventually, naging kampi siya kay Gloria. Parang hindi ko na siya nakitang actively supporting nung panahon nung sa anak ni Cory, kay Pinoy. Mm-mm. Pero, ang galing Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating pakikinig sa naging kwentuhan nitong si Ma'am Joey, nitong si Ma'am Sas. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat, mahal lahat ng Pilipinas.